What God really says about prayer, part 2. Nasa part 2 na po tayo. At ating pong natalakay ang tungkol sa prayer. Ano ba talagang sinasabi ng Diyos tungkol sa panalangin? At yung pong kaisipan na ang Diyos ay hindi sumasagot sa panalangin ay humahadlang yung kaisipang yon upang ating matanggap ang mga bagay na itinakda sa atin ng Panginoon. Actually, it's already in us. Sabi po ng Ephesians chapter 1 verse 3, you are already blessed. That blessed there, yung salitang blessed ay past tense, meaning the Lord already gave unto us everything that we need. Everything that we need pertaining to life and godliness. So pag sinabing pertaining to life, if you need healing, that is pertaining to life. If you need a financial breakthrough, that is pertaining to life. If you need wisdom, that is pertaining to life. If you need comfort and strength and joy, in your life, that is pertaining to life. And the Bible says, lahat po ng bagay pertaining to life and godliness, the Lord already given unto us. No? We are already blessed. It's already in the inside of us. So ang ating pong dapat na matutunan na lamang ngayon ay how to manifest these things that already deposited in our spirit. Hindi po ang delivery manggagaling pa sa langit. It's already in you, my friend. Sabi nga ng Bible, na maalala ko, ang Lord ay hindi malayo sa inyo. Hindi mo kinakailangan pumunta sa langit para makausap siya. Hindi mo kinakailangan pumunta sa ibang bansa o tumawid ng karagatan para makausap siya. Sabi niya, just at the tip of your tongue, when you speak it, when you say something, ay nandiyan lang siya. Naririnig ka niya. Kaya mga kapatid, ganun din ang pagpapala. Hindi mo kinakailangan umakyat sa langit para nang sa ganon ay kunin ang mga pagpapala o anumang bagay na kailangan mo. Pag sinabi nating pagpapala, hindi po ito patungkol lamang sa pera. Kasi yung iba, kung pera-pera lang yan. It's not about money. It's not about blessing, but everything that you need. Diba? Healing is a blessing. But you know what? We need to desire and pray that it is not praying for healing that we are asking, kundi praying for and declaring for good health. Anong kaibahan ng healing sa health? Ang healing, may sakit ka, kailangan mo ng kagalingan. Kung ang puro prayer natin ay kagalingan, so ibig sabihin, iba-ibang sakit ang dumadapo. Pero kapag ating ipinapahayag, I am healthy, I'm strong, I have the divine life of the Lord, I am a new creation, the life of God is in me, I have the life of God, I have the strength of the Lord, the joy of the Lord is in me, So, ibig sabihin, hindi ka na humihingi ng kagalingan, kundi iyong ipinapahayag, yung ibinigay ng Diyos sa iyo na kalusugan. At ang kalusugan yan ay divine health or the life of God, ang buhay ng Diyos. You have to speak on that. Desire for health, mga kapatid. Kaya nga po, mapapansin ninyo kapag ako po yung nagpe-pray, I speak healing and health to you. Ibig sabihin, ikaw ay pinagaling na at sineselyuhan natin ng divine health, godly health, the health of God be upon you in the name of Jesus Christ. Amen and amen. Pakisulat nga po ninyo yan. I declare the divine health, the health of the Lord is upon me and on me right now. Amen. So, the joy, the peace, the health of the Lord, the wisdom of the Lord be upon you. Okay, so let's go back here. What God really says about prayer. Talakay natin nung nakaraan is for you to get an answered prayer. Sigurado, tiyak na kasagutan ng panalangin is you have to pray according to the perfect will of God. And the perfect will of God is His Word. According to His Word.
The perfect will of God is according to His Word, to His written promises. Nandiyan ang pangako ng Diyos. Actually, we're gonna read the Bible. There are more than 7,000 promises of the Bible that is pertaining to life, to the needs, answer to the needs of every people. 7,000. More than 7,000 promises, my friend. Oh, glory to God. I love it. Eh kung lahat ng yun, madiscover nyo yung nandiyan, and we learn to speak it in prayer, Lord, you says in your word, Lord, it is written, Lord, you have promised, I speak this, be it unto me right now in Jesus' name. By the stripe of Jesus, I am healed. And I have the life of God in me. I am a new creation. And because of that new creation in me, no more sicknesses, no more diseases, no more loneliness, no more sadness, no more depression, no more stress, no more fear dwelling in me, but it is the love, the joy, the peace, the wisdom of the Lord is now on me. I declare that the new creation in me will come to manifest in my body in the name of Jesus Christ. Amen. Ganon, no? Kaya lang ganito yan. Dapat yan ang laging namumutawi sa mga labi natin. Ipapahayag mo, namumutawi lagi sa labi mo, yung pong pinapaniwalaan mong sinabi ng salita ng Diyos. Alam niyo ba that when we speak the word of God, that is a prayer. That is already prayer. Declaration. It is a prayer of declaration. Kaya, declare the promise of God to yourself, no? To your health, to your family, to your wife, to your husband. Kahit na pangit yung nakikita mo, hindi po yung pangit ang ipapahayag mo, kundi yung sinasabi ng salita ng Diyos, ang pangako ng Diyos sa iyong pamilya. Mga kapatid, we have to counter every evil works, every evil things happening in this world with the Word of God. We have to counter it. At mangyayari lamang na makakounter mo yung mga pangit na nangyayari sa iyong pamilya, maging sa iyong finances, maging sa iyong kalusugan, when you learn to speak the Word over your situation. Can you write it down? I speak the Word of God boldly over my situation. Into your situation, kapatid. Kaya that's how we can pray. Pray the Word of God. If we ask anything according to His will, according to His Word, we know He hears us. Of course, number 2 is na natalakay na natin ay God always say yes to His Word and promises. O, di ba? Eh kung bakit po Word of God ang ating ipapanalangin? Because God always say yes. Diba? Si Lord pa ngayon ang mag-yes sa atin. Ano? Kasi yung pangako niya na ating ipinapahayag ay nakapaloob kay Kristo. Kaya kapag ikaw ay na kay Kristo, tiyak na ito po'y gagawin ng Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Kaya congratulations, my friend. You have to believe that what you ever speak and what you ever believe, promises of God, it will be, it shall be unto you. Mangyari siya, maganap siya sa buhay mo. Okay, so let's now go to number 3. Number 3 is this. Always walk by faith and not by sight. Walking by faith means you have to stand strong, immovable, and, without double-minded, hindi ka 50-50. Kahit anong mangyari, you stay on faith. You stand on faith. Not by sight, but by faith. Regardless of how you feel, eto matindi. Kasi nga po, ang nararamdaman natin ay napakalaki pong kalaban ng ating pinapaniwalaan sa salita ng Diyos.
Kasi anong narinig mong sinabi ng doktor, sinabi ng laboratorio, sinabi ng nararamdaman mo, sinabi ng mga tao na may karanasan ng ganon, parang wala ng lunas. Mga kapatid, the final say in your situation is the Word of God. It is God. God is the final say in your situation. Kaya, don't go with them. Kasi nga po, faith comes by hearing and hearing. Kaya kapag narinig mo na sinabi ng tao, baka instead of having faith in the Word, nagkakaroon ngayon ng pananampalataya doon sa sinasabi ng tao. Alam niyo ba kung paano malalaman kung ano ang pinapaniwalaan ng isang tao? Maririnig mo ito o malalaman mo ito dahil naririnig mo sa kanyang mga labi. Kung puro himutok, sama ng loob, at mga negatibong pananaw, negatibong opinyon, ang iyong narinig sa isang tao, ibig sabihin yun ang laman ng kanyang puso. At dahil dyan, ito po'y nasagap niya lahat, no? Sa mga pangyayari sa kanyang paligid at maging opinion din to ng mundo at maging sa kanyang nararamdaman. So lahat po ng mga nasagap natin yan ay lumalaban sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, alin ang paniniwalaan mo na iyong naririnig? It is the word of man, is the word of the world, or the word of God? So if you choose to stand and believe the word of God, then regardless of how you feel, no, you need to stand strong in the word of God. Walking by faith means manatili ka sa salita ng Diyos. Manatili kang piliin ang salita ng Diyos, ang sinasabi ng Diyos, ang pangako ng Diyos, kesa yung sinasabi ng tao. Walking by faith, always say, God has heard me and He answers. Pag ikaw po'y lumalakad sa pananampalataya, lagi kang nagpapahayag, narinig ako ng Diyos at siya'y tumugon. No? Grabe, no? Meron po akong nabasa na libro ni Smith Wigglesworth. Na nung pumunta po si Smith doon sa Europe, meron pong isang babae na may goiter. Laki po ng goiter, hindi pa naman ganun kalakihan. At ang sabi niya sa nanay niya, pupunta ako doon sa krusada mamayang gabi at ako'y pagagalingin ng Panginoon. So yung babaeng yun ay grabe ang kanyang paniniwala. Pagagalingin ako ng Panginoon sa goiter na to. So after the prayer, pumunta siya, umakyat sa stage, nagpa-pray, at siya nagpuri sa Panginoon. Thank God, I am healed. Healed, past tense, naganap na. At after a year, bumalik ulit si Smith doon po sa Europe. Yung pong babaeng nagpahayag ng kanyang pananampalataya, I am healed. No? 1 year is over. Lumaki yung goiter. Instead na lumiit, instead na mawala, lumaki. At ang sabi niya uli sa nanay niya, pupunta si Smith dito. Ako'y pupunta roon para magpasalamat sa kagalingang tinanggap ko. Alam po ninyo, umakyat sa stage. Nung tinanong, ano ang ipapanalangin sa iyo? Siyempre, very obvious kasi merong ang bumukol na goiter. Kaya lang sabi niya, hindi na po ako magpapanalangin. Hindi na po ako magpapapray over. Ako lang po ay magpapasalamat, magpapatotoo, na nung una niyong punta dito, nung nakaraang taon, ako ay pinagaling ng Diyos sa sakit na goiter. Siyempre, pag titingin na po sa physical, paano gumaling ito ang laki nga ng goiter, no? Kaya sabi niya, I just want to give thanks to God for His loving kindness, for His goodness, for His power. I am healed 1 year ago. Yan. Eto na ngayon, no? Pangatlong punta ni Smith sa Europe ay laglag na, laki na, no? Ang laki na ng goiter ng babae. Alam niyo mga kapatid,
Sabi niya, salamat. Ako'y di sa 2 taon na akong pinagaling ng Panginoon. Could you imagine, Hindi nagbago yung pahayag po ng babaeng yon na may goiter. So, in the physical, lumalaki yung goiter. Pero sabi niya, hindi nagbago yung kanyang pahayag that I am healed. Alam niyo, pumunta po siya doon. Sa stage muli. Ayaw nga siyang paakyatin eh. Pero syempre, dahil nga tinatawag yung mga may sakit karamdaman, ang laki ng goiter niya, pinaakyat. Kaya lang nung nandun siya, sinabi niya ulit, hindi ako pumarito para magpa-pray over. Gusto ako magpasalamat sa Diyos. So ano pong pinagpapasalamat niya? Pinagaling ako ng Panginoon 2 years ago with my goiter. Ang mga tao hindi makapalakpak eh. hindi sila makapalakpak kasi nga ang laki na ng goiter niya, no? Alam niyo 'yun, yung parang lumalaylay na sa kanyang At nagpupuri siya sa Panginoon, kinuha po siya ng mga yung mga assistant, kinuha at ibinaba. No, sabi niya, I am healed. I am healed. Alam niyo ba, on that night ay nawala po yung kanyang goiter. Nahulog. Pak! Pagkahulog pong ganun umakyat uli siya. Sinabi ko sa inyo, magaling na ako, palakpakan ng mga tao kasi nawala nga talaga yung goiter. Mga kapatid, you have to declare it every day. Walk by faith and not by sight. Kasi kapag puro sa paningin tayo mabubuhay at mababago yung ating pananampalataya, pagpapahayag, parang nilalabanan natin yung salita ng Panginoon. Yung iba, hindi lang dumating hindi lang nangyari yung kanilang ipinahayag ng 2 araw pa lang nagpapayag, hindi lang nangyari, nagbago na yung kanilang pananaw. Mga kapatid, huwag kang magbago. Huwag mong baguhin ang ipinapahayag ng iyong labi na sinasabi ng salita ng Diyos. Okay? Hindi yung kumot hindi mo nakita, hindi 1 buwan na ako Yung iba naman, hindi. 5 buwan na ako nagpe-pray nito, wala pa rin Alam nyo, have confidence with the Word of God. Huwag mong baguhin ang iyong sinasabi. Sabi nga ng Mark 11:24, believe you have received, and it shall be granted to you. So, believe you have received, ibig sabihin, nasa sayo na. At dahil naniniwala kang nasa sayo na, yung bagay na hinihingi mo, kapatid, kasi nasa iyo na nga naman na, in the Spirit, no? Believe it, so meaning, you just give thanks to God. Katulad po ng babaeng yun na merong goiter, minsan lang siya nagpa-pray over. At nagpapasalamat na siya. No? At nagpapatotoo na siya. Pinagaling ako ng Panginoon. Kaya lang, magtitingnan mo in the eyes, if you're living by sight, hindi mo paniniwalaan. Pero matindi siya. Sabi niya, I am healed. Hindi makapaniwala yung mga tao kasi iba yung sinasabi niya, iba yung nakikita nila. If you are living by sight, you don't believe the Word of God. But if you are living by faith, ang pananampalataya ay nakikita niya yung ganap na, yung natapos na, yung pinangyari na, yung pinagaling na ni Lord, nakikita ng mata ng pananampalataya. So let the eyes of your faith sees the answer of your prayer. At kapag nakita na ngayon ng pananampalataya mo, yung mata ng pananampalataya, yung katugunan ng iyong mga panalangin, ang labi mo ngayon ay puno ng papurit, pasasalamat ngayon sa Diyos. Kaya mga kapatid, if you really believe that God deposited everything pertaining to life and godliness, you are already blessed, no? Ang labi mo ngayon ay puno na lang ng pasasalamat. Just give thanks to God. Kaya nga, even your forgiveness Lord, thank you that I am forgiven. Diba? Pag naniwala kang pinatawad ka na ng Panginoon, you give thanks to God for your forgiveness. Pag naniwala kang ginawa ka ng matuwid ng Diyos at ang katwiran ni Kristo ay nasa sayo na, ipinagpapasalamat mo sa Diyos yan. Lord, thank you that I am righteous and you are so pleasing with me. And this righteousness is not mine, but it is the righteousness of my Lord, my Master, and my King, Jesus Christ. Mga kapatid, lahat ng bagay na tinanggap mo sa Diyos, dapat marunong kang ipagpasalamat. Ang pagpapasalamat sa Diyos ay nagpapakita at ipinapaunawa mo sa mga tao at ipinapahayag mo ang iyong pananampalataya na yung sinabi ng salita ng Diyos nasa sayo na, natanggap mo na.
Glory to the name of Jesus Christ. So, again, walk by faith and not by sight. Ang pananampalataya ay laging sinasabi, God has heard me and He answers. And the number 4 is this, don't give up when you don't see it working. Pakisulat nga ninyo dyan. Isulat ninyo yung pangalan ng nakikita nyo na almost giving up na. Kung ikaw naman yung nag-give up na, ilagay mo sarili mo. Walter, don't give up when you don't see it working. Why? Ang sabi po ng Hebrews chapter 6 verse 12, through faith and patience, we inherit the promises of God. Ano pong kailangan natin according to Hebrews chapter 6 verse 12? Pananampalataya at pagtitiyaga. Ang pananampalataya po ay matyaga. Hindi po naghihintay ng baka sakali. Ano? Ang pananampalataya hindi po naghihintay ng sana lang or sana all o di kaya baka sakali. No. Ang pananampalataya ay matyagang naghihintay dahil nakikita na niya yung paparating at pinangyari na ng Panginoon. So through faith and patience, we inherit the promises of God. Kaya kapatid, don't give up when you don't see it working. Ang problema kasi sa tao talaga ay madaling magbagong isipan. Hindi niya lang nakita ngayong araw doon sa kanyang siya kasi minsan tayo kasi minsan naglalagay ng deadline eh. Parang Lord, ito may deadline ako ito. Ngayon, kung hindi dumating dito, bahala na. Pasensya na, Lord. Hindi po ganun ang pananampalataya. Whatever it is, no? Ang pananampalataya ay katulad ng pananampalataya ng tatlong Hebreyo. Si Shadrach, Meshach, Abednego. Naniniwala silang merong Diyos na dapat sambahin at siya lang ang dapat sambahin. O eto ngayon. Hindi sila sumamba doon sa ribultong ipinagawa ni Nebuchadnezzar. Ang parusa ng hindi sasamba doon ay itatapon doon sa pugon. Di ba? Tingnan niyo yung kanilang pananampalataya. Mamatamisin ba nila ang maitapon doon sa pugon kaysa yung sumamba doon sa maling Diyos? They stand on their faith. Ang sabi nila tinakot pa sila ni Nebuchadnezzar. Kung hindi kayo sasamba, itatapon kayo doon, mamamatay kayo. Alam namin. Pero sabi niya, kahit itapon mo kami dyan, hindi kami masasamba doon. Mas pipiliin nilang manatili sa pananampalataya at kung kamatayan ang kanyang kabayaran, sumiit. Ganon sila. Alam mo, ganon ang pananampalataya Ang pananampalataya, kahit kamatayan ang iyong ipakita sa kanila, ay hindi nila katatakutan. Ang taong may pananampalataya, hindi niya kinakatakutan ang kahirapan, ang sakit karamdaman, ang krisis, ang kawalan. Hindi kinakatakutan niya ng pananampalataya. Bakit? Ang pananampalataya ay nakikita niya ang pangako ng Diyos, ang supply ng Diyos, ang protection ng Diyos, ang karunungan ng Diyos. Ang pananampalataya sa Diyos ay nakikita niya na tanging ang Diyos lamang ang solusyon sa lahat ng problema. I love what I'm hearing. Glory to God. Ano nangyari po? Nagalit si Nebuchadnezzar, itinapon sila sa pugon. Sa init nga ng pugon, pinainit ng 7 ulit. Sa init, yung berdugo na nagtapon sa kanila doon, nasunog. Pero ang mga Hebreyo, hindi man nila inaasahan. Actually, hindi nga sila nagpe-pray ng Lord, iligtas mo kami. Ang sabi nila, handa silang mamatay. Kung kinakailangan mamatay dahil sa pananampalataya, so be it. Kaya lang hindi sila pinabayaan ng Diyos, mga kapatid. Hindi nagpapabaya ang Diyos. Hindi kanya pababayaan ng Diyos. Sabi nga ni David, ako yung naging bata at ngayon matanda na, pero wala pa akong nakitang naghirap o naging pulubi na nagtiwala sa Diyos. Sabihin mo nga, sulat mo nga dyan, hindi nagpapabaya ang Diyos. Hindi kanya pababayaan. Kaya, kapatid, don't give up when you don't see it working. Anong gagawin natin ngayon? Kapag hindi mo nakita na working, apply the secret of persistence. Come on. Apply the secret of persistence. Itinuro sa atin ng Panginoon, dun sa Luke chapter 18, sa isang babae po na, kumakatok. No? Yung ang judge di ba? Yung judge, masamang judge.
kinakatok ng babae, humihingi ng mustisya, hating gabi pa. Ay, masama pa yung judge. Masama yung judge. Pero because of persistence, yung babae, ibinigay yung kanyang hinihingi. Sabi nung judge, ako yung masama. Pero para tumigil na itong babaeng ito, ibigay ko na nga lang kung ano po yung hinihingi niya. Mga kapatid, hindi po bad judge. Hindi po masamang judge ang ating Ama. Tatay mo siya. Siya'y mabuting Diyos. Kung yung judge nga, because of persistence, tingnan mo yung masamang judge, because of persistence, sumusuko. How much more po ang ating Diyos? Mahal ka niya, kapatid. So, ang gagawin mo dun sa iyong panalangin, meron kang prayer, Meron kang prayer. Apply the secret of persistence. Huwag kang tumigil. Huwag kang tumigil. Meron akong napakagandang narinig na encouragement nung pinuntahan ko nung Sabado, kausap ko. Sabi niya, Pastor, yung isang isang pastora na rin, na pumasok dito po sa trabahong ito ay kailangan mo kasing magkaroon ng lisensya, government license. Sabi niya, 5 ulit siya nag-fail. Ibig sabihin, nag-exam for the first time, failed. Second time, failed. No? Third, failed. Kaya lang hindi siya sumusuko. Pang-apat, failed ulit. Doon sa pang-5, pumasa. So, ibig sabihin po yung persistence. Hindi po siya tumitigil. No? At ngayon po, siya na po ang humahawak ng isang buong probinsya. Siya na po ang manager ng buong probinsya na kumikita na po siya ng napakalaki sa biyaya ng Panginoon. Kaya sabi niya, ang kailangan dito ay persistence. So, kung mayroong pananaw po yung iba, o kaya sa kumpanya, sa trabaho ng persistence, kapatid, apply the secret of persistence in prayer. No? Tuloy-tuloy lang. No? Keep on asking and it shall be given. Keep on knocking the door and it shall be open. Actually, the door is not, you are already in the inside of God's kingdom. Okay, so, yan po mga kapatid, ang ating pong why, what God says about prayer. Of course, another one is have confidence coming into the throne of grace. Magkaroon ka ng confidence. Don't allow yourself to be condemned. Kung meron ka mang pagkakamali, meron ka mang nagawang kamali sa buhay, do not condemn yourself. Have confidence. Come boldly into the throne of grace. Sabihin nga natin yon. No? Ipaisulat nga po ninyo, come boldly into the throne of grace. Hebrews chapter 6, verse 14. Lagi tayong, doon po sa trono ng Diyos, tayo po ay makakatanggap ng biyaya. Let us, with privilege, approach the throne of grace and the throne of God's gracious favor with confidence and without fear, so that we may receive mercy for our failures and find His amazing grace to help in times of need. Mga kapatid, maging sa iyong pagkukulang, pwedeng sabihin ng iyong konsensya at ng demonyo at ng mga tao, ikaw ay failure na. No. Come boldly into the throne of grace. Know that you are a child of God. You are His child. Why? You are in Christ. You believe in Christ. Walang itinatangi ang Panginoon. God is no respecter of a person. Kung mahal niya yung taong mabait, mahal niya rin ikaw kung ikaw ay nagkamali. God loves you not based on your performance, but God loves you because you are in Christ Jesus. Kaya, huwag mong i-condemn, i-disqualify ang sarili mo. Come into the throne of God's grace. And there, you shall receive mercy and grace. The favor of God be upon you. So, God will surely answer your prayers. No matter what you see or feel, my friend, walk by faith and not by sight. So don't let condemnation rob you of your confidence for your mistakes or shortcomings.
God is bigger than your mistakes. Sulat nga po ninyo dyan, mga kapatid. God is bigger than my mistakes. Ano ibig sabihin yan? The love of God is bigger than your mistakes. So don't condemn yourself. God can love you sa kabila ng iyong pagkakamali. Hindi ibig sabihin na lahat ng mali mo, hindi ibig sabihin na mahal ka ng Diyos dahil nagkakamali ka. Kundi, mahal ka ng Diyos sa kabila ng iyong pagkakamali dahil ikaw ay anak niya, ikaw ay na kay Kristo. Para mga anak lang natin yan eh. Nagkamali man ang mga anak natin, hindi mo pwedeng itakwil yan. Anak mo pa rin yan. At ang pag-ibig mo sa kanila ang siyang patuloy na magbabago. Alam niyo, ang Diyos po ay eksperto sa pag-ibig at pagmamahal at pagtanggap. So let His words abide in you, and therefore, my friend, you can ask anything from the Lord. So don't be discouraged or give up. Don't be discouraged or give up, because you will reap of it if you do not faint. Kung hindi ka magsasawa, manghihina, tuloy lang, kapatid. Ikaw ay aani. The answer is coming. Amen? Sabi nga ninyo, doon sa makasama nyo ulit, do not give up. The answer is coming. Ayan. Mention the name of your friend, of the member of your loved ones. Do not give up. The answer of your prayer is coming. Do not give up. I am praying for you. The answer of your prayers are coming. In Jesus' name. Amen and amen. Glory to God. I speak healing and wholeness, health to you, Sister Edna Josue, in the name of Jesus. You are healed. I declare that you are perfectly healthy, long and satisfying life be upon you. In the name of Jesus Christ. Amen and amen.